Yun, welcome back again mga kanobi sa ating YouTube channel, Pakumabi Vlogs. Isang magandang hapon sa ating lahat. Ngayong hapon mga kanobi, samahan nyo ako na kunin natin yung natitirang inakay nito, yung nag-iisang survivor na inakay. Itong ating parisang back-to-back par blue. So, gusto nyo kami samahan today? Tara! Yun nga mga kanobi, no? Kukunin natin yung hapon itong natitirang inakay nila. Yung kaisa-isang inakay nila na napisa ngayong January. Kalimutan ko na. Pero ngayong January lang siya. Almost 12 days na rin siya. Pwede na forehand feeding. Kukunin natin siya kasi nga pagpapahingay na natin yung parents niya. Ang ating parisan na back-to-back par blue opaline. Para sakali na magbe-breed na tayo, yan, sabay-sabay sila. Itong ating mga kinukondisyon na ibon. No? Para kung sakali man, mahirap kasi pag kapag mag-isa lang siya, isang pair lang yung nangitlog sa'yo, tapos magloko yung yung breeder, wala tayong mapaglipatan. Wala tayong mapagposteran kasi nga malalayo na yung mga agwat, no? Hindi tayo pwedeng magpalit ng itlog o magpalit ng inakay kasi nga medyo risky yung ganong technique, no? Ganong style. Dapat talaga halos magkakasabay lang, no? Mga kanobi, kukunin ko muna yung inakay at ipapakita natin sa inyo. 1 hour later. Yun nga mga kanobi, ito na, nakuha na natin yung ating inakay. Nag-iisang survivor. Kita nyo naman. Busog na busog. Laki ng buchi. Ako. Ayan. Meron na naman tayong bagong hand feed dito sa ating bibonan. Blue series na naman siya mga kanobi. Hindi ko alam kung magiging par blue ba to o ano. Pero sa lahat ng inaanak na itong aking pares na to, back to back par blue, wala pa siyang nilalabas maski isa na par blue. Sana mabigyan niya tayo ng par blue opaline. Isang solid color na par blue opaline. Yan, para meron tayong pambangga sa ating mga par blue opaline dito. Tinakpan muna natin mga kanobi yung kanilang nest box. Yan, wala tayong ibang mapantakip. Kumuha na lang tayo ng laruan sa box ng anak ko. Yan, para hindi sila makapasok dun sa kanilang nest box at pangitlog ulit. Makakapagpahinga sila dyan. Siguro mga 1 month, hindi muna natin sila papapasukin kasi sunod-sunod na yung clutch nila. Bale, naka 5 clutch sila sa akin na sunod-sunod. No? Merong 3 clutch na buhay, yung 2 clutch naman, ayun niya, yung mga namatay, tsaka yung mga nilanggam, sila yun, hindi natuloy. Yan. Yan mga kanobi. Ang ating bagong hand feed, dilat na siya. Tatawagin natin siyang Philo. Philo ang magiging pangalan niya. So, sa tingin nyo mga kanobi, ano kaya magiging kulay nito? Yan. Sayang, no? Siya lang yung nabuhay. Yung mga kapatid niya, nung binuksan ko, mga dead on the shell na. Binuksan ko nung nakarang araw. Dead on the shell na. So, nga pala, ang pinapakain ko lang dyan sa ating inakay ay ito. Ayan natin yan. Ito yung ating DIY formula. Yan yung ginagawa natin. Meron tayong video regarding dyan sa paggawa niyan. Pwede nyo rin namang sundan. Pwede rin kayong bumili yung mga branded na hand feed formula. Yun talaga mas kompleto sa Ricados, sa mga vitamins at sa minerals. Ito kasi ang sangkap lang nito ay chick booster, tapos Cerelac, tsaka konting vitamins.
maganda habang maliit pa, sinasanay nyo na yung ibon nyo sa ganito klaseng pagkain. Kung sakaling kapos din kayo, no, katulad ko na hindi nakakabili lagi ng branded na hand feed formula, mas makakatipid ka kasi kung ganito ang gagamitin mo. Habang bata pa, ay sanay na sila sa ganyan. Ito nang ipakain para kahit palitan mo ang pagkain niya ng mga branded, hindi siya maninibago. No, kahit itong sinimulan mo, pinalitan mo ng branded, tapos binalik mo siya sa ganyan, kakainin niya pa rin yan kasi nga nasanay na siya sa ganyang lasa. Sa dalas naman mga kanobi ng pagpapakain, pag ganito kaliliit pa, ito kasi papasok na siya ng 2 weeks. No? Pag gantong mga inakay ko noon, pag nag-hand feed ako, 4 times ko pinapakain yan sa loob ng isang araw. Pag medyo medyo busy, kahit 3 times lang, okay lang naman yun. Ayan. Tapos kung ilang cc, depende. May time kasi na pag ganito kaliit, may time na kaya niyang umubos ng 4 cc, minsan 3 cc. Minsan nga, pag medyo matakaw talaga, baka kayanin pa ng 5 cc. Ayan. Basta sa umaga, pakakainin mo siya, tapos bago magtanghali, mga 10 or 11 AM, tapos ang kasunod na ay hapon, 3 or 4, tapos sa gabi. Yan, mabilis yan lumaki niyan. Ito nga pala mga kanobi na kulungan niya, itong bin. Ito yung pinaglumaang lagayan ng mga gamot ng anak ko. Yan, binutas-butasan ko lang sa gilid para magkaroon ng air ventilation. Yan. Mas maganda kasi pag ganito, safe na safe siya sa gabi. Hindi siya mapapasok ng daga o maano ng pusa. Yan. Meron din naman nabibili sa nito, sa Shopee. Yan, nasa siguro yun, nasa 150 or 200 din. Yung meron ditong screen para yung ventilation talaga pasok na pasok. Pero pag ganito kasi kaliliit pa ng mga inakay mga kanobi, kailangan nito ng init. Yan, hindi na natin siya lalagyan ng ilaw kasi hassle yun, tsaka tawag dito, tsaka gastos pa sa kuryente. Ganito naman makakasurvive yan. Sa init lang naman ang kailangan niya mainit-init din naman sa loob dyan, pero makakahinga siya kasi nga meron siyang mga butas. Yan. Tapos sa umaga, syempre, na lang natin, bubuksan na lang ng konti, nababantayan naman para nakakasingaw, hindi siya nagmo-moist sa loob kasi yung mga ipot niyan medyo basa-basa since formula yung gamit natin. Hindi katulad yan nung buo-buo na pinupups nila dun sa nest box. Mga medyo matubig-tubig. So yun, medyo mabaho yung bin mo pag lagi nakasara. Yan. So kapag may extra budget tayo, papalitan natin to, bibili tayo ng yung bin na sinasabi ko, yung meron ditong may screen, or baka ito na lang din, bubutasin ko na lang. Yan, tapos lalagyan ko na lang ng maliit na screen para pag lumaki siya hindi siya makulog, no? Yun nga mga kanobi, at nailipat na natin yung inakay ng ating back-to-back Par Blue. Nailagay na natin dun sa bin. Hindi natin yan ilalagay dito sa labas kasi ang klima ngayon matindi ang lamig. Baka sipunin, kayanin, since wala pa siya mga flight feathers tsaka balahibo, lalamigin talaga yan dito pag dito natin iniwan. So pinapasok natin yan sa loob ng bahay. Saka na natin yan ilalabas kapag medyo marami-rami na yung balahibo niya, para kahit paano may panlaban siya sa lamig. Yan. So, bago ko pala makalimutan mga kanobi, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating comeback, no? Comeback videos. Yan. So, shoutout muna natin sila mga kanobi. Shoutout muna tayo mga kanobi
Shoutout kay Sir Alex Villachua TV. Yan, meron siyang YouTube channel mga kanobi. Paki-subscribe na lang din at panoorin nyo yung mga videos niya. Kay Sir Brian Mirales, shoutout. Kay Sir Sebastian Carl, kay Sir Noel Colas, kay Sir Jeff Bertulpo, kay Sir Vin Saginsin ng Kainta. Tama ba, Kainta? Yan. Kay Sir Jose Alfer Corneta. Sir, shout out to, kalagor ko to eh. Si Sir Jose Alfer Corneta. Yan. At shout out din sa mga subscriber natin tsaka mga supporters na patuloy na tumatangkilik sa ating mga munting videos, no? Kaya kung di ka pa nakasubscribe mga kanobi, subscribe ka na. Pinutin mo lang yung notification bell at i-hit ang bell button para laging updated sa mga bagong videos na ilalabas natin. So yun lang mga kanobi. Peace!